para sa Rated X number 30. Ako si Ka Anton Israel, isa sa mga lead convener ng X sa Smuggling Movement, ang maghahayag na ayon sa mga pinakahuling development, tila tagumpay at epektibo ang whole of nation approach versus cigarette smuggling. At para po sa ating infographic of the week na makikita po sa facebook.com/ekisasmuggling, pinapupurihan po ng X sa Smuggling Team at ng Rated X ang Bureau of Customs, partikular ang Customs Intelligence and Investigation Service para po sa pagkakasabat nila ng mga smuggled goods na nagkakahalaga ng higit kumulang 25.3 billion. At yan po, kami po sumasaludo sa Bureau of Customs, sa CIIS, maging ang mga effort ng CIDG, ng PNP, ng BIR at ng DTI. At nakuha na po natin ang tema ng ating pagbabalita ayon sa mga huling kaganapan. Number 1, ang pagkakasapul sa plaba, produkto ng whole of nation approach versus smuggling. Magugunita ayon po dito sa ulat mismo ng DTI na ang kanilang aksyon para mapasuspindi ang pamamahagi ng flava vape products ay para proteksyonan ang mga consumers at para maipabatid, ma-enforce ang Philippine Vape Law dahil marami po ang nalabag nitong flava. Hindi lamang po dun sa issue ng hindi pagbabayad ng buwis, pagbabayad ng customs duties, o in short, posibleng smuggling. Hindi lamang po yan dahil atin na pong naihayag dito noon pa man ang mga posibleng violation na sa Philippine Vape Law nitong korporasyong nasasangkot. So ating balikan. Noong March 5, nagpalabas na po ng resulta. Ayon po sa committee report ng Ways and Means, ang Kongreso tungkol po sa pagkakadiskubre noong Oktubre 2023 na mga flava products doon po sa Valenzuela warehouse. At nagresulta po yan ng isa pong resolusyon na ipahinto ang pamamahagi ng flava products via pamamagitan po ng enforcing power ng DTI. So ayan po ang pinakahuli na resulta ng ating whole of nation approach. Kaya po nagkakanda kumahog ang ating mga vape resellers, mga retailers sa pag-alis ng flava products sa kanilang mga estante. Gayong meron din pong mga matatapang, malalakas ang loob, matitigas ang ulo na patuloy pa rin pong pinopromote ang flava at sinasabi na meron silang stock gamit ang marketplace sa Facebook. Kaya yan, at po, dahil po dyan, sinasabi po rito na napag-alaman pa ho na ang flava ay gumamit po ng mga flavor descriptors, product descriptors with references to fruits, candy brands, desserts, or cartoon characters. Yan po ay isa po sa mga paraan ng mga vape sellers na gagamitin pa po nila yung mga descriptors na yan doon po sa kanilang posting sa Facebook. Pero pagdating po sa nakadisplay sa istante, wala po. Pero pagdating po sa communication ng kanilang produkto, coded po nila yan at gumagamit pa rin po sila ng kanilang flavor descriptors na bawal na bawal. Hindi nangangahulugan na hindi yun ang nakalagay sa istante ay okay na kayo. Ang ini-emphasize po ng Philippine Vape Law ay yung pong anong kino-communicate ninyo gamit ang social media in particular sa inyong pagbibenta, sa inyong pagpupromote ng produkto. Hindi po nila naiwasang gamamit pa rin ho ng mga flavor descriptors na ipinagbabawal. At karagdagan ayon dito, the same section bans the use of celebrities in endorsing or advertising vape products. Kaya na-apprehend po, pinasasagot ang Flava Corporation kasama po ang Lilacs Vape Shop
dahil po dun sa unlawful use of celebrities in social media posts during the December 2023 launch of Romeo 9500. Kaya yan po ay ilan po sa mga violation. Ito, nung mga naunang episode ng Rated X, atin na pong na-raise up itong issue na to, na pinupuso nila sa social media, sa Facebook, nakikita yung ultra sexy na mga babae. Anong kinalaman? Anong kinalaman ng mga babaeng halos luwa ang dibdib sa pagbe-vape? At syempre, yan, nakikita, bebel gun. At nandito rin po ang endorser na kanila pong ginamit na merong 1.4 million likes, 2.9 followers. Ito po ay isang gaming video creator. Popular po ito at ginamit nga po ng Plaba, which is of course illegal. Nais ko rin po ipapansin sa inyo, no? Kung yan man ay violation o nakikita ang posibleng violation ng Plaba, may sumusunod ho. May panibago na naman. Ito naman yung makikita ninyo dito sa aking screen share. Nakakapagpainit Anong kinalaman ng mga lumuluwang dibdib sa pagbe-vape? Ito. Ang paggamit ng mga super hot female t-shirts. Ayan. Tingnan nyo po yan. Gumaganyan. Ngayon, ang tanong ko sa tagapamahagi ng produktong ito, ayan, meron silang mga live events, may mga giveaways na halos lumuwa ho yung dibdib. Ang tanong ko doon sa tagapamahagi, magmamay-ari, anong kinalaman ng mga sexy ladies sa paggamit ng vape? Sino po ba ang hinuhuli ninyo, sinisilo ninyo sa paggamit ng mga ganitong materyales? Ayan, halos maghubad. Gumagamit din kayo ng mga celebrity endorsers o social media personalities para i-promote ang inyong produkto. Saya nga sabi ni Manchad, tandaan ninyo. Tandaan ninyo. Ako man ay mawala, ako man ay lumisan, ay may papalit. Ito, may pumapalit nga sa ganyang style, sa mga ganitong patibong marketing communication ninyo, mali. Sino ba ang inyong pinatutukuyan, tinutumbok sa inyong mga marketing promotion na yan? Siyempre, kabataan. Hindi na yung mga matatanda na tulad ko na dapat nating iligtas, ilayo sa paninigarilyo at inganyuhin sila na pumihit sa vape. Hindi na po sila ang inyong tinatarget. Ang tinatarget nitong mga ganitong uri ng materyales na madaling ma-excite pag nakakita ng sexy ladies, walang iba kundi ang kabataan. Tinatawagan ko po ng pansin ng DTI. Particular kay Attorney Philip Sawali. Attorney Philip, nakita naman po ninyo yung ating pong in-screen share dito ng Shit International. Sex super hot female t-shirts. Ayan, talaga naman. Hindi ko makita ang rationale ng kanilang marketing communication bakit kailangan gamitan ng mga sexy ladies. Kaya, anong nanging resulta? Mga minor de edad nahuhumaling sa pagbe-vape. Kaya dito, PNP scolds, pinagalitan o pinagpayuhan ang mahigit kumulang 8,000 minor de edad na nakikitang nagbe-vape. Kaya ito ay sinasabi na accountable, pananagutan ng mga retailers, pananagutan ng mga vape shop owners. Dito sa Iloilo, meron po ilang hakbang lang nandoon na sa universidad. Pinuntahan ko po, nakiusap. Sabi ko, hindi naman madadala ito sa pakiusap. Kailangan magbalot-balot na kayo. Ilang hakbang lang nandoon na sa universidad. Ang pangalan po ng tindahan ay Vape Master. Kayo pong nandiyan dyan sa Iloilo Enforcement, particular ang ICAST, Iloilo City Anti-Smoking Task Force. Bakit ninyo pinahintulutan yan? Nasa likod lang, nandoon na yung Cabalong College.
Western College. Bakit ninyo pinahintulutang mag-operate yung Vape Master dyan sa lugar na yan, dyan sa may atrium? Kung hindi pa po yan aalis, ay hindi ko naantayin maghunyo, ako po ay dudulog na sa kapulisan. Tandaan mo yan, may-ari ng Vape Master. Dahil sinasabi po rito, iniingganyo po ng PNP na makipagtulungan ang mga concerned citizen sa kanila. Dito, at sinasabi rin po na ang mga media organizations, ako po'y kabilang sa media, na gamitin ang platform para mag-create ho tayo ng awareness dun sa negative consequences ng vaping for both users and sellers. Yung inyo pong ginagawa ay nagkikreate po kayo ng negative impact sa community ng mga consumers. Isang bagay ho na pinapangalagaan ho ng Nicotine Consumers Union, the Philippines, and of course, ng Rated X at X sa smuggling movement. Ayan, nire-report ko po yan. At meron na rin po tayong ni-report dito, somewhere dyan sa Malabon. Malapit din po sa isang kuleyo na nadyan din po ang isang vape shop. Magpakita na ho tayo. Hindi na ho tayo pwedeng tulad ng mga golden days ninyo na kumikita kayo ng malaki, malaya. Hindi na po ganun dahil tayo ay regulated industry na ho. May pumapasa ilalim na po tayo sa batas. Yan po sana yung maging tanda. Okay. So atin naman pong takuan ngayon ang ating susunod na paksa. Ito po yung effort, siyempre, ng tinatawag nating whole of nation approach dahil na-involve po dito ang PIDEA. Kadalasan CIDG, Philippine Navy, siyempre, nandiyan ang Philippine Navy, Philippine Army. Kapag sila ay merong nasasabat sa mga checkpoints, ang PNP, ang BOC, CIIS in particular. Pero ito, bagong balita, ang involved naman pong ahensya ay ang PIDEA. Dahil bakit? Meron po silang nasukol na 2 personalidad. Nagbebenta ho ng vape material na ang laman ay marijuana oil o yung cannabis oil. Mali po dito na sabihin, yan po ay marijuana flavored. Wala pong ganun. Hindi po marijuana flavored yan. Kundi yan po ay malinaw na vape product na ang bala, ang laman, imbis na vape juice, marijuana po ang nakalagay. Ayan, ayon ho dito sa report, ang PIDEA po at ang Bureau of Customs nagsanib puwersa. Ay naka-intercept po sila ng 18 balikbayan boxes. Wow! Ang dami. At anong laman ng balikbayan boxes na yan? Mga vapes, e-cigarettes, at syempre cannabis oil at marijuana kush na nakatago po doon sa plastada nilang e-cigarettes. Kaya po yan po ay nag-raise, nag-alarma ho tayo na maaari pong mag-proliferate o ipakalat sa merkado. Napakapiligro po niyan. Hindi po yan regular vape product. Ang regular vape product ay binubuo po ng 4 na basic ingredient. Ano po yun? Nicotine, flavoring, yung flavoring at yung propylene glycol, PG at vegetable glycerin. Yung lamang pong 4, sapat na po yan para i-convert, kasama po yung ating device, yung 4 na yan into vapor, nicotine vapor. Pero kapag ginamitan na po ng cannabis oil, ang cannabis oil po ay malapot, viscous po ang cannabis oil at hindi po sapat yung PG, propylene glycol at vegetable glycerin para i-convert yung cannabis oil into vapor, marijuana vapor. Kaya po ginagamitan pa ho nila yan, tinatawag na vitamin E acetate. Diyan po ngayon ang mapanganib. Pag nagsanib ang cannabinoid oil at ang vitamin E acetate,
Yan po ang nakita po ng siyensya. Yan po ang nakita ng ebidensya. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ho ng outbreak na tinatawag na E-Valley. It's very inaccurate na pag sinabi nila ang vaping ay nakakakos ng E-Valley. Hindi po accurate yun. Dahil yung regular vapes na atin nabibili sa mga legal, legitimate na vape resellers, vape retailers ay wala pong marijuana content. Ay, yung sinasabi ng mga anti-tobacco group, nakakakos ng E-Valley yan. Hindi po yan. Ayon po sa ebidensya, ang E-Valley ay naging dahilan ng E-Valley ay yung paggamit po ng cannabinoid oil plus vitamin E acetate. Hindi po yung mga vape products na nabibili po sa ating mga suking resellers. Yan po ang atin pong tandaan. So nakikita po rito, ayon po sa pag-aaral, yung cannabinoid oil, dagdagan ng vitamin E acetate, yan po ang nakakasira sa ating airway epithelium na nagresulta po sa maraming insidente ng E-Valley sa Amerika at meron daw itong E-Valley dito sa Pilipinas na minor de edad. Hindi naman po pinangalanan. Parang propaganda.